Showbiz fanatics, lalaking pilit na inuugnay kay Catherine Bernardo, spotted na may kahalikan sa Siargao. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago ang lahat, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, kang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much from the bottom of my heart. Syempre po, bago ang lahat ay congratulate natin ang nag-iisang queen na si Miss Catherine Bernardo for winning the Asia's Facts Most Prestigious Award for Creative. Ito po ay Asian Academy Awards. Ayan. So, sa isang caption po, nagtataka ako bakit ganito yung caption niya. Sabi niya, Catherine Bernardo, nilampaso si Julia Barreto sa Best Actress Asian Academy Awards. So, pinagtatakan ko bakit kailangang i-compare itong si Catherine dito kay Julia. Samantalang para sa akin hindi po sila match at hindi po parang equal para sila ay ikumpara dahil nag-iisa lang si Miss Catherine Bernardo at bago pa man po magkaroon ng pangalan si Julia sa showbiz ay talagang sikat na si Catherine. And of course ngayon nga sa kanyang IG story dahil piniprepare ni Miss Catherine Bernardo yung kanyang sarili para po sa kanilang mall tour papunta po ng Cebu tapos sa Sunday naman ay sa market ay dahil today is rest day so dito niya po spend yung kanyang time kung saan sila po yung nag-badminton at isa yan sa mga kinahihiligan ni Miss Catherine, pampapawis niya yan. And now, let's talk about this issue right now kasi maraming beses na po at maging sa comment section, maraming beses na lagi pong inuugnay ang pangalan ni Miss Catherine Bernardo kay Mr. Dominic Roque na lalo-lalo na kapag may mga pagkakataong nakikita po silang magkasama, kapag pumupunta sila sa IB Clinic, kung ano-anong mga issue, kung saan dati pa nga ay na-issue na tila baga nililigawan daw di umano ni Mr. Dominic Roque itong si Miss Catherine Bernardo. So, dahil po dito, paulit-ulit na tinatanggi ni Dominic ang mga aligasyong ito, pero paulit-ulit naman sinasabi ng ilang mga bashers no, na ayaw kay Catherine na talagang inuugnay siya dito kay Mr. Dominic Roque. But this time, eto na, mainit-init pa itong balita na ito kung saan spotted nga itong si Mr. Dominic Roque. Sinasabi po ng ilan na si Dominic daw di umano ang na nasa picture na ito. Kung titignan natin sa side view, and kung paano yung pormahan niya, yung build ng katawan niya, Dominic Roque, and then ito po yung pinaka front ng picture. Nakita po natin dyan na talagang Dominic Roque and Sue Ramirez. At nakakagulat pa nito isang pangyayaring ito ay namataan sa Siargao. So, kung hindi po ako nagkakamali, if I'm not mistaken, si Miss Sue Ramirez po ay may boyfriend. Presently boyfriend. Ang kanyang boyfriend ay si isa sa mga politician po ito, no? Taga Iloilo. And ngayon, naspatan nga itong si Dominic nakahalikan, itong si Miss Sue Ramirez. So, wala pa pong kumpirmasyon kung talagang may relasyon ba sila or ito ba ay throwback photos lang na ikinakalat or ito ba yung naging dahilan ng heartbreak or pagkikipag-break nitong si Miss Bea Alonzo kay Mr. Dominic Roque. Hindi natin alam So, pero ang pinaka punot dulo or pinaka conclusion ng lahat ng ito ay ito po ay isa sa mga balita na bumabali dun sa fake news na sinasabing nanliligaw si Dominic Roque or may HD or nanliligaw or may gusto si Dominic Roque dito kay Miss Catherine Bernardo. Ito po yung isa sa mga confirmation na talagang magkaibigan at parang magkapatid lamang ang turingan nila. Kung makikita niyo po sa isang video nila sa IB Clinic, tinawag ni Miss Catherine Bernardo na bro itong si Dominic Roque. At ganon din naman si Dominic, paulit-ulit niyang sinasagot, diretsahan niyang sinasagot ang mga issue na magkapatid ang turingan nila ni Miss Catherine. Sa ngayon, ay wala pa namang inilalabas na statement mula kay Mr. Dominic Roque at kay Sue Ramirez ang patungkol sa mga photos na ito. Kasi puro photos lang po ang lumabas sa social media pero wala pong actual videos, no, para po ma-verify at maibigay ni Miss Sue Ramirez at ni Mr. Dominic Roque at may pagtanggol nila yung kanilang sarili o kaya naman maamin po nila sa publiko ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Pero sa pagkakaalam ko, itong si Sue
Ramirez po ay presently na nakikipag-date at may boyfriend na isang politician from Iloilo. Yun po yung aking knowledge. Pero hindi ko lang alam kung nag-break na ba sila kasi hindi naman po napapag-usapan yung patungkol dito eh. Pero mainit-init pong pinag-uusapan to ngayon sa social media. Kaya naman sa lahat ng mga nag-i-issue kay Catherine at kay Dominic Roque, lumabas kayo ngayon at ipagtanggol nyo yung mga sarili ninyo. Ngayon ninyo iba si Catherine at si Dominic, no? Ito po yung patunay na talagang wala po silang relasyon. Now, let's talk about this one. Tayo po ngayon ay magbabasa naman ng ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Unahin po natin ang komento mula kay Miss Chakosky. Sabi niya, FYI, Kim Chu fans, wala namang sinabi si Alden na crush niya si Kim. Dahil napanood ko yun eh. Tinanong kasi si Alden ang isang host kung halimbawa okay ba sa kanya na makatrabaho si Kim. Ang sagot ni Alden ay, oo naman, wala namang problema yun. Yan lang ang sinabi ni Alden, walang labis, walang kulang, period. Kaya wag asumera. Ang ibang Kim fans, ganyan ka famous ang Kat din dahil binabato palagi ng intriga. But they cannot put Kat din down. Very true. Alam niyo, napanood ko din po yun, nag-guest po siya sa It Showtime. Yun lang naman tinanong sa kanya kung gusto niya makatrabaho or parang papayag siya makatrabaho si Kim Chu. Hindi naman talaga tatanggi si Alden sa mga ganun, 'di ba? Pero wala naman siyang binanggit doon na talagang crush niya si Kim. Hello. Sabi ni Miss Perla Takihana, "Hi Miss Star Ed, sobrang ang concern ni Kat kay Den. Kaya tinawag ni Alden si Kat na ideal girlfriend. Pero anong ginagawa ng manager niya? Dapat si Alden, he will allow his manager to talk to the company and all he do is to approve it like Kat. I believe si Mami Min ang manager niya. So Alden, who is your manager?" Yung manager niya po isang director po yun eh. Parang sa kanya dumadaan lahat ng mga projects. And yun nga, parang medyo, 'di ba? Ayaw lang natin dumating yung pagkakataon na mapagod si Alden, ma-burnout, maubos na yung oras niya hanggang di na siya na makapag-asawa, makapag-love life dahil sa kakatrabaho. Sabi ni Ma'am si G. Kapuras, pag wala kasi si Alden nilalangaw, konti manonood. Pero tama naman si Kat, concern lang din kay Alden. Kasi pag sobra naman ang work, baka magkasakit naman si Alden, hinay-hinay lang at para makajowa na din, may time or oras sa ibang bagay. Kaya nga, sabi ni Alden, may nililigawan naman kaya lang di mag-work o magkakaintindihan. Ganyan siguro nangyari sa kanila ni Maine. Kaya napunta tuloy kay Atay, time. Siguro dahilan. Kaya dapat may time kay Kat. Ayan, ito naman po yung kanyang komento, no? Possible po yan. Kasi parang si Alden Richards kasi dati, dahil paputok pa lang yung kanyang karera, parang yun yung kanyang priority. Sabi ni Shilo My Love, tama naman yung advice si Kat kay Alden na matutong humindi. Di puro oo lang sa GMA kasi as A-lister si Alden ng GMA, kaya dapat inaalagaan nila pati health nito, di lang puro para kumita ang GMA at si Alden, para ma-enjoy ni Alden ang buhay niya at kinikita niya at may time siya sa sarili at sa pamilya niya, sa mga mahal niya sa buhay niya, para makatulong din siya ng maayos, para di sa bawang pag-uusap dahil kulang sa tulog. Alam ko malaki utang loob na ni Alden sa GMA7, pero dapat ma-realize ni Alden na pahalagahan ang kanyang health, 'di ba? Tama naman po yung sinabi ni Miss Catherine. Sabi niya nga, kaya nga nung nakikita ko yung interview nila, talagang sobrang lalim na ng kanilang kwentuhan at pag-uusap. And then sabi niya pa, dapat ma-realize ni Alden na pahalaga ng katawan at tulog niya. Di na rin naman siya bumabata. Pag nagkasakit siya, paano pa makakapagtrabaho? I hope and pray that Alden will take care of himself at ang katawan at tsura niya dahil ang puhunan niya sa showbiz. Just piece of advice. And sabi ni Mr. Renato Hosayan, "Hi Miss Darets, good evening sa mga nangyayari ngayon sa buhay ni Alden. Parang deja vu lang to noon Aldab Day. Super lagari si Alden, pero that's another story. Kasi bago pa lang si Alden, unlike medyo established na siya in my own point of view. Sana hindi dumating yung time na ma-burn out si Alden and iwan na ang showbiz industry at purposely sinasagad niya na to ngayon kasi find his ideal women and ready to settle down. Diba sabi niya pag dumating yung panahon yung he's ready to quit showbiz industry, baka ito na yung time. Ano sa sinasabi niyang ilan years na niya ni-renew ni Alden sa GMA, baka tapusin niya na lang yung contract sign niya din. Go na may mga hint na lumalabas sa bibig eh. Ayun. Sabi ni Miss Cathy, ignore them, gumagawa lang ng issue yung mga yan. But a lot of not fans knows that Kim may attitude pagkasuplada and Kat is always nice to everybody. And that's it. Sabi ni Miss Evelyn,
Who is game yan, Miss Tarets? Ayun. Kasi una nilang games kasi, di ba, parang imitating me challenge. And then the second game is who is game. Yan. Thank you for your correction, Ma'am Shi, sa ating pong last update, ano. Yun yung iniisip ko nung habang ginagawa ko po yung uploads na yun. And, Miss Raquel Bersosa, nakakabilib nga si Alden kaya niya, kaya nga binansagan siyang kayod 40 Pero kudos kay Alden, ang sipag talaga. Sabi ni Miss Cora Weaver, tama dyan si Catherine, she just showing her concern for Alden. Alden needed some rest. Though, everything depends upon his own discretion. Ayun. So, ito naman yung kanyang komento patungkol dito. Actually, lahat naman po ng actors and actresses has the freedom to say yes or no. Nasa kanila pa rin yun Kumbaga parang nasa discretion pa rin ng actors and the managers kapag nag-usap sila kung oo ba siya or hindi. Yun po kasi yun At yun po siguro yung pinirmahan din niyang kontrata na nakalagay doon. Hindi katulad si Catherine, firm siya sa decision niya that one movie and one teleserye per year. Sabi ni Miss Conchita, thanks Miss Darren, so to lahat ng sinasabi ni Kat. Mabuti na lang dumating si Kat sa buhay ni Alden. Marunong siyang lalaban para sa kabutihan ni Alden. Complementing each other lang po sila. Dahil yun sana full-time lang dapat si Alden sa HLA kaso nakasked na yata in advance yung tour. Unexpected din yata sequel dahil public clamor talaga. Very true. Actually, yun po yung sinasabi nila parang wala po talaga sa plano na magkakaroon ng part 2 ng Hello Love Again. Pero dahil po sa sigaw at due to public demand, diba? Parang pinagbigyan lahat ng mga fans. Matagal na rin kasi nilang gusto talaga mapanood yung tandem ng Kat din. And sabi ni Mr. Teresita Mercurio, Kat is really compassionate and caring. She's only concerned and care for Aldens, whether they are friends or lovers. That is how Kat is a true friends, good girl. Really. Thank you so much, Miss Tarets, and God bless you always. Thank you, Ma'am Chi. Sabi ni Ma'am Chi Cathy, yes, it's true. Remember, health is wealth. Take care always, Kat, then God bless. Ayan. Maraming beses na kasi talagang itong si Mr. Alden Richards, talagang para siyang ang dami niyang pinubuhay, 'di ba? Sa klase ng pagtatrabaho niya sa GMA. Sabi ni Joel Lopez, concern lang si Kat kay Alden, kaya lang talagang hardworking si Tisoy para makaipon sa kasal nilang dalawa. O, 'di ba? Ito naman very advanced naman mag-isip si Mr. Joel Lopez. Actually, lahat naman po ng mga ginagawa ni Alden is for his future. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!